afternoon po mga kababayan nun sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Jollibee Domestic Road sa may Salim Commercial Complex. Dito yan sa may Barangay 191 Pasay at dadalhin po natin sa may sitio gitna Barangay 166 Kaybiga, Caloocan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po na marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Pusit CR mo. CR sana sa CR. CR.
Yes, Ay, may barato bag! po. Ito lang po. Sige na po. Ay, matutulog na lang ako. Mga adrenaline po. Apa. Ay, bastos ka na din. Ang tumbler. Grab. Inano niya ako eh. Ginawa niya ng Google isang bagong ano. Ibang ano. Hindi yan ba? Ibang apps. Lumipas na sila. Doon siya, ano, yung mga ito yata yun. Kailangan it's-sitter yun sila. Doon sila, oh. Ayan, ayan na sila. Yung kulay green. Ah, oo. Sitter, tama. Anim sila eh. Kailangan it's-sitter. 6-6. Ano na sila? Wala na. Anim. Tatlo, dalawa silang magkapatid. Walo. 8-seater ngayon. It's-sitter. Ayun, mga airplane. Ang upad mo naman din. Arangan ka pa. Oh, wala na. Ayun o, may nakakayat. Okay, nasakay ng aeroplano, hindi mo naman pinipicturan. Si baby ang may picture. Naman ako mag-picture-picture. Pumunta kami ng Mindanao. Dapat nung ano eh, nung May, hindi kami tinuloy ni ate ng buko kasi ang mahal. Pero ano ba ano yan ang Mia? Dapat kasi mag-book kayo, malayo pa kasi. Sabi nga ni ate, December daw niya kami i-book. Di mas mahal December. May mura daw minsan, sabi ni ate. Mag-aabang ka doon sa ano. Oo. Mag-aabang ka sa ano. Meron yung silang nakabook ng ano. Gusto ko nga magpabook na kami kasi uwi kami December. Ng Boracay. Si ate, sa September 23 yata. Bakit? Hindi ako nakabiling candy pa. Skyway po tayo. Hindi na po. Kaya ka nahihilo. Hindi ka manalupa. Tulog ka na lang. Gisingin kita pag naibababa. Kasi pag-tuwid yung tingin ko. Sino galing kami probinsya, di ba? Umuwi kami na nagban kami ng kapatid. So, nakanako po. Hindi kami Parang ano? Parang beef. Hindi mo nagula. Ito oh. Okay.
inaanto ko doon sa office na ilalagay ko sa bayan. Pwede natin gawin, di ba? Sa Oras na. pwede sa member portal. Kaya libre po yan. Wala pong sayang yan na dapat pipili sa pagpili ng yakap clinic. Saka po, Hindi na yata kumain sa nila kasama, tinake off na lang. private yakap clinic at kayo po ay hiningil Walis na sila eh. ng amount or hanggang 900 pesos. Yan po yung ina-allow naman po ng PhilHealth. Laki rin yung kita Pero, mo. yun po ay kasama dun sa servisyo na inyo makukuha. Kasi magkano 500 lang yung ano doon sa medical eh, tapos 250 lang. 500 lang medical natin na yun doon sa baba. Diba nag-medical tayo? 500 lang. Tapos 250 yung binayaran doon sa taas. Kung meron man pong pinabayad sa inyo na amount at kayo ay pumunta sa isang private yakap clinic, considering ito po yung dagdag na ay na-allow naman po ng PhilHealth hanggang 9 pesos. Pero hindi po ito registration. Ito po ay kasama sa additional benefits po ninyo na cover naman po ng PhilHealth at ina-allow po natin sa private yakap. Pero sa public po lang sa bayaran. Isa lang. 6117, wala po bang claim sa PhilHealth kung retirado na? Yung parang yung mga mga pag-ibig fund, gano'n, mga GNIN, SSN. Wala po tayong claim, wala din po loan sa PhilHealth. Ang binabayaran po ng PhilHealth ay yung servisyong nakuha mo sa ating mga accredited healthcare facilities. Yung benepisyo po na yon at yung servisyo na yon, kami po ang magbabayad mismo sa facility. Pero yung ibang klaseng claim, wala po tayong claim na binabayad po sa ating member po. Ang tanong naman ni Dimpa sa ating Facebook Live, paano pag-apply ng yakap sa PhilHealth? Yeah. Ganito po, pwede po online. Sa eGov PH app, i-download niyo po yung eGov PH app at hanapin niyo po yung PhilHealth logo doon. Click po ninyo at sana'y mapunta kayo doon sa inyong PhilHealth record. Dapat po, meron tayong active PhilHealth record. At doon po sa kanang baba, meron pong yakap icon doon. I-click niyo po yun at pwede na kayong pumili ng inyong yakap team. Ganun lang po kasimple. Pwede rin po sa ating PhilHealth member portal account. Gawa po kayo ng PhilHealth member portal account gamit ang inyong PhilHealth ID number. Ngayon, kung gusto naman po ninyo ng assistant, pwede po sa ating call center, tawag po sa 02-866-22588 or di kaya bumisita sa ating mga local health insurance offices. Okay, na-online yan si Mercado sa ating Facebook Live. Sabi niya, bakit daw mahirap mag-apply sa yakap? Okay, online naman po. Ewan ko, sa experience ko, online, nagbalista po ako sa yakap, wala namang problema. Dahil wala pila, online siya. Yes, oo. Kaya nga po, i-encourage natin yung online eh. Kasi nga, walang line sa online. Dito na sa Yun lang po, dapat online tayo pati yung internet natin, gumagana talaga. Pasok po kayo sa eGov super app o di kaya sa member portal, pwede na kayong pumili ng inyong yakap clinic para talaga makita niyo yung mga choices doon na pinakamalapit. Okay, si Luis, sabi ko lang po, paano kung member ako ng yakap sa isang klinik? Nagpa-check up po ako. Pinapa-ultrasound po ako, kaso wala sa kanila. Wala daw ultrasound yung yakap clinic. Sa labas po ako pinapa-ultrasound. Paano po kaya yun? Magiging pambayad ko sa ultrasound ko outside the clinic nila. Ako po bang magbabayad nun? Dapat hindi po ikaw ang magbayad doon dahil ibigyan ka lamang po ng referral ng facility. Consider naman po na hindi kompleto yung mga diagnostics and labs sa isang yakap clinic. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi available ang services. Ibig sabihin lamang po nun, itong si yakap clinic na hindi kompleto yung labs and diagnostics ay may kapartner po na magbibigay ng serbisyo na yon. Kaya po, kayo ay bibigyan ng referral, gagawin niyo po yung inyong laboratory or diagnostics muna sa partner ng yakap clinic at bayad pa rin po yun ng PhilHealth. Hindi dapat kayo ang magbayad doon. Kasi hindi na po yun
program na wala available. Doon sa mga nag-text sa amin, mababasa lahat ng inyong mga mensahe, pero tawagan po kayo ng staff ng PhilHealth para po sa pulis at bigyan action sa inyong pulis at sa mga na-spot na kung sila pwede makipag-ugnayan. Okay, para sa mga dagdag na katanungan, dagdag na po ang ating solution center. Para sa mga Yata tayo sa tanong, Tic-Tic-Terti, dial no? po sa 02-866-588. Tic-Terti tayo nakalis pa. Hindi kaya, isali kami sa ating website, www.philhealth.gov.ph. Meron po 6 channel. Hindi po yun, sa inyo, pwede po kayo mag-click o contact para Sa inyong pagsama sa amin, muli ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. dapat naman po, Yung drive, puro doon yung Philhealth Corporate Communications Department. Si Bibi nga gumawa ng kalawin na Moira. Walang pinoprotektahan. Ngayon at ngayon, Ito, ginawa ni Sarah ngayon. marami na pangalan ng drive, pupunta kami ng Meeting pala yun. Meeting pala yun. Iwan ko kung kaya kayo maganda ng scooter o ng probinsya, hindi yata Kaya siguro. hindi na namin. Kung kay Kimberly Lee kaya, yung iwan ko. Sana. Sobrang araw-araw rin yung pabalik-balik. Ay, balang mo talaga iuwi talaga yung isang yun. Sinong gagamit nun? Wala pa Angat sa bahay, itutugal, kasi na-expect niyang dodoble yun. ngayon na may lisensya na ako, pwede na. Eh, bago ko yan maibalik, mapunta doon. Dito mo na yan. Kaya ba? 17,000 ang May masaklang hindi lisensya pa na ako. kanya. Ang punto lang, ilang tulad ni Kuya, ni Manong, na ikaw din sa buhay, na tulad natin, yung nalululong sa tugal. Sakalang ito po ang mag-aahon sa kanya sa hirap. Di ba? O, sabi ng simbahan, yun nga, yung standard talaga nila doon pa ay iban ito. Well, anyway, yun din ang start ng Volunteers Against Crime and Corruption, di ba? I-ban yung online sugal kasi talagang mas maraming walang-wala yung nalululong. Tandaan niyo po, yung sugal po parang huyan sa may mga pera. Yung casino parang huyan sa mga taong galit sa pera. Yung sugal parang huyan sa sobrang-sobrang sa pera. Kung wala ka na, huwag ka na magsugal. Okay, dahil susundin mo lang yung iPhone. Diba? Kung hindi ka marunong gumamit ng iPhone. So, sabi ng simbahan, nagpag-understand din ano yung pamahalaan dito sa online sugal. Kaya daming nalulong. And sa impeachment naman, ayaw na magsalita ng simbahan. But of course, ito ay due process para mabigyan daw po ng maayos sa proseso at panahon para makapag-depensa si Vice President Sara Duterte. Sa SONA, ang nais nilang marinig
kabila din nila eh. Sa kanila dagat din. Yung isda siya doon. Pwede nga mo isda sa pagparami siya. Ano, paano ang pala, ibinta. Paano yung bahay na nila? Yung bahay? May ano nila doon? Sikat trabaho, makikita mo lang ang bayaran. Probinsya kasi kami. Sabi mo nga, 600, may refill, may mga ano. Oo, dito. Bayaran natin. Isang buwan, 10,000 higit. Sa akala ko umuwi. Lumipat siya. Ang baba kasi sa doon, malaki sa Roger. Narating ko siya kahit saan saan. Kaya pa siya pagod. Hindi lang dun sa pagod. Na naman, 25 na naman ulit. Ginawa na ang installment, ginago na naman ulit. Kasi diba, 85 yun, 60. Tapos next year na naman yung 25. Oo, kasi dapat nung 19, 60 na naman ngayon, 25 na naman. Baka mamaya, isipin mo, buwan-buwan out ng 4,000, tapos out ng 10 buwan, 40,000 na yun. Maraming pera yun. Hindi ko naman kung sa akin, ba't kasi lang malayo? Hindi, sige. Sabi na sa akin, nagdag ako ng 1,000. Sinundan pa mo ito ng kapanganib na pagbago ni obra ng CCTV 21579. Naramdaman ng PRP dato paiburo. Sabi sa Ariela na nilabas ang action ng China Coast Guard and International Regulations from preventing collision. Alam mo naman yun, alam mo yun, At ano na yan? nagbanta sa kaligtasan ng mga Pilipinong nagkasagawa ng pagkataong misyon. Sa kabila nito, nakumpleto naman ang PCC at INSAR ang kanilang misyon sa bago ni Masinlok ngayong araw. Super Balita sa Ako! Malapit ang matapos ng State of the Nation Address on speech ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ikanamanyang zona sa Lunes. Ayon kay Palad Press Officer at DTO Undersecretary Attorney Claire Castro, priority Yun, natin tagal-tagal lamang na ang nakupahan kami dyan, resilience ilang o yung years mga na sa kakulan ng posibleng 3,000, bumuo sa 4,000. talumpati ng Ang Pangulo.
Dati, at ikapit tayo pag-ibig ng sa likod pera, ito diba? magkukumpleto. Una kayo sa amin eh. Kasama sa zona ng Kasi kami, Presidente ang ano impeachment eh, trial ilang laban kay taon Vice yun? President Sara Duterte. 11 years Sinabi lang ni kami Castro na kung nagtrabaho. ano ang mga accomplishments ng administrasyon para sa nagdaang taon. Mas mabuti umanong sabay-sabay na lamang pakinggan ng publiko. Sa mismong zona ng Pangulo sa July Ay, uno pala kami. 27. Una nang sinabi ng palasyo na simple at marangal ang magaganap na ikilimang zona ng Pangulo. 15 kami. Walang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa Lunes, July 27. Dahil sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Quezon. Kalinsunod sa executive order na handa nilang daanin Mayor Joy Belmonte. Lain itong ikayatin ng lahat na makinig sa zona at maiwasang maipit ang publiko sa trapiko. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na normal ang operasyon ng kanilang mga tanggapan sa City Hall. Samantala, ipatutupad din ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang liquor ban sa Lunes, July 27. Base sa direktiba, magsisimula ang liquor ban ng 12:01 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi para masiguro ang kapayapaan at seguridad sa Kasi lungsod di ba, sa inayos pa araw yun ng nung lipat Zona. kami. Di ba, Patuloy ang nakapwesto na kami pagkakita ng nag-ticket nung Philippine sinabi National na Police para sa ikalimang State of the Nation Address sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay PNP Public Information Office Police Colonel Allen Reygo, 3 grupo pa lamang ang nabigyan ng permit para sa rally sa zona, kabilang ang grupong bayan na magsasagawa ng pagkilot sa tapat ng St. Peter Parish Church sa Commonwealth Avenue ng alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At lakas sa Commonwealth Avenue mula alas 1 ng hapon. At Besser Rider na magsisipon sa Commonwealth Avenue malapit sa Poa at sa Tiyan Bayan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sinabi ni Ko na inaasahan pang madaragdagan ang mga mabibigyan ng permit sa mga susunod na araw habang papalapit ang zona. Dapat isa sa ilalim sa full alert ang NCRPO. Simula alas 5 ng hapon bukas, Tina, ang July dami niyang 27. kayamanan. Kaugnay naman ang pasalamat na aktibidad ng Iglesia ni Cristo na natapat sa araw ng zona. Sinabi ni Ko na nagkikipag-ugnayan na sila sa INC tungkol dito. Kasalo na ang mga pagkilos ng iba't ibang grupo sa araw ng zona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. May binahagi yung schedule ng mga iba't ibang people's organization, human rights groups at environmentalists. Pagtitipon-tipon sila sa Kaya alas siguro 8 ng magtaas sa umaga front sa Agricultural Training Institute sa Elliptical Road, Quezon City at magmamarcha patungong Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Visayas Avenue in Quezon City. Magkakaroon din ng kilos protesto sa harap ng Quezon City Hall ang ilang grupo ng mga manggagawa bandang alas 10 ng umaga. Bandang alas 11 naman ay magsasama-sama ang iba't ibang grupo sa harap ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP building at magmamarcha patungo ng Commonwealth Avenue para rin mag-rally. Una nang sinabi ng Quezon City Police District na nasa 20,000 rallyista ang kanilang inaasahan sa Lunes. Kasama umano rito ang mga pro-BBM at iba't ibang progresibong grupo. Lockout, ipinatutupad na sa batas ng pambansa ilang araw bago ang SONA 2026. Detalye ng balita mula kay Isa Bendanyo, Umali Isa. Nagwigpit na ng seguridad dito sa batas ng pambansa ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Siniulat ng mag-lockout ang Kamara kung kinilangan ng mga taong buong na pumasok sa loob ng batasan complex. Kabilang kung pwedeng pumasok ay yung mga essential personnel o workers o yung mga praktikyapo sa loob at parte ng preparasyon para sa SONA 2026. Gayun din ang mga presidensya. Hindi na rin pinapapasok ang mga sakyan na walang parking. Ang mga tawa ng House Particle Fund at President of Security Command ang nakatoma sa seguridad sa batasan complex. Samantalang tuloy-tuloy din yung pagkakaayos at pagkikinig sa loob lahat sa sound ng batasan complex. Nag-check up na rin ang mga accredited media ng kanilang magbasis para sa SONA. Inaasahan na lang mas mag-iisip pa sa loob at labas na batasan complex simula bukas hanggang sa mismong araw ng SONA sa darating na Lunes. Ako din kami ba niyo ng GMA sa radyo DWD Balita ito. Ito ang Super Balita sa Hapon.
Labanan ng fake news na patutuo. Oras alas 3:45 ng hapon. Sabi niya ay yung sobrang daw. Ako po si Cathy San Gabriel. Higit pa namin palalawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS, Serbisyo on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at pagkakasin ng pahintigan ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Kasi naglinis na halos ko ng bahay na yung kalat ni pagod naman ako. Higa-higa. Ganyan din ako ng isang araw yun. Nung umuwi kami ni Eden. Pinaligtad yun. Lalaban na ako sa likod. Kaya ang partner ko sa trabaho, Palit ako ng luto sa labasan. coffee at electric capsule. Marami pa namang Ito manito. ang bilis. Niluto ko ng Mahalagang paalala, ang electric capsule hindi dapat magiging gamot sa anumang bilis ng Tapos puso ang pasasalamat namin sa inyo mga kapuso para sa inyong ating love and support. The first half ng 2026, GMA pa rin ang may pinakamatlawa at pinakamalinaw na reception sa bansa. 113 stations nationwide. Dahil sa inyo, number 1 tayo sa rating sa buong Pilipinas. Habang 26,000 programs na nilsing tayo sa shows. Sa online, GMA Network ang number 1 media company in the world sa cellular leader. With over 7.5 million video views on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Tayo rin ang media network sa bansa na may highest total engagement with over 462 million total engagements sa Facebook, TikTok, YouTube. Thank you rin sa inyong patuloy na pakikinig sa radyo. Ayon sa Nielsen, number 1 FM station ang Super Radio PCOP at number 1 FM station naman ang Barangay LS 97.1. Kaya asahan nyo ang patuloy naming pagbibigay ng exciting at thrilling na mga programa para sa inyo. Ito ang GMA, isa sa puso ng Pilipino. Magandang araw mga tuwing kanapakinig. Kasama po namin ngayon si Tatay Antonio. Ay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Sumara po ang paningin ko. Parang lagi ang nakapit sa araw. Ang mataas talaga ng sugar level ko. Minsan malabot na talaga sa 20. At ang solusyon mo, ang sagot na ninyo. May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iron dahil nagdala ng ingredients ito. Nakugat ko at wala ka. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Well, alam pala namin, nakakasal ko na ang tigit na walang grams. Kasi ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalaga na ang iron sa isyo at hindi dapat gamitin paggawa sa anumang uri ng sakit. Super Radio DZBB. Walang iwanan sa pagbabalita ng tama at totoo. Sa ika-27 ng buwang kasalukuyan, tumutok sa isa na namang special coverage ng DZBB, Double B TV at Super Radio nationwide. SONA 2026. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. SONA 2026. Ilalahat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng bansa at kung ano ang hinaharap sa ilalim ng nalalamig taon ng kanyang administrasyon. SONA 2026. Live na live sa DZBB at Super Radio nationwide. Sa pakikipagtulungan ng GMA News, GMA Public Affairs, GMA News Online, at GMA Regional TV. SONA 2026. Tumutok sa isa na namang makasaysayang special coverage ng nanay nila DZBB, sumunod sa'yo? Double B TV at Super Radio Sundan mo? nationwide. Balitang Tama na yan, tama, pag sumunod sa nanay niya. balitang totoo. Malaki na anak niya. SONA Tapos Michelle na 2026. anak, mga anak. Pakinggan Di pa iba pala yun si ano? Parang sa matanda naman. sumba sa puso. Tungkol sa Sabi sabihin, 30 pa yun si ano? ko, Chef, Hmm? matagal na kasi kitang nagustuhan eh. Birthday pala yun. Wala pa lang magkaibala tayo sa high school. Marami akong bagay na hinahangaan sa'yo, kaya 32 tapos kahit asawa na niya hindi ako 42. sigurado kung magugustuhan mo rin ako eh. Pinakulas ko na lang yung loob ko na magtapat sa'yo Eh, ngayon. naman si mga nagtrabaho. Kung yun inuun pa nag-isip ko magpagawa ng bahay. Maganda ang ganda ba? Bakit lang pinagpapagawa ng bahay? Balitang tama, balitang totoo. Ngayon siya naisip ko. Ito ang Wala super ko balita sa hapon. Ilan pang Ang balita pahan sinabi dati ni yun, Senator Panfilo Lacson na nadagdagan pa ng tatlong nagalisang infrastructure project sa Taguig City. Ay iniimbestigahan nila ng kanyang team dahil sa EDSA sa anomalya
Hindi, habang Sa kanyang papagawa siya, estimate, nangungupahan sinabi ni siya. Lacson na nakatuklas sila Araw ng nung tatlong mayari na. load protection Ayun, project na pinuntuhan bawat Oo, isa pero ng hindi pa daw 100 masyadong bilyong piso. Sa talagang pamamagitan ng tapos na, insertion sa 2025 national budget, lumilitawan niya na double appropriation ng magaling dalawa naman kasi na yung indikasyon asawa ang niya na ay ano, posibleng ghost nagagawa project ng mga o bini. pabentahin ang halaga ng Yun na lang tatlo ang at sa mga nauna pa raw nilang natuklasan. Lilitaw na abot sa 2.385 billion pesos ang halaga ng maraming slow protection at drainage projects sa Taguig City na karamihan ay nagkakahalaga ng 100 million pesos bawat isa. Bahagian niya iyon ng 6.79 billion pesos na Dati budget kasi insertion. Ni Senate Minority Leader Alan hindi niya Peter naisip Cayetano yung sa hirap ng kita ng asawa 2025 niya national ngayon. budget. Nakikita siya, ayun, Inimbestigahan nila naisip ito ng niya. anyay mga questionableng proyekto ni Cayetano sa Taguig. Bilang welta daw tinangkaan niyang sirain ni Cayetano ang kanyang integridad. Wala pang tugon si Cayetano sa mga banat ni Lacson pero nauna na niyang iginit na walang ghost project sa Taguig City at si DPWH Secretary Min Season mismo ang nagsabi nito. Ito ang super balita sa hapon. Mga nalalaman Second hand. Mga nalalaman ni Senator Pangelo Lacson na umalay ghost infrastructure project sa Taguig. Ngayon patuloy ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Detalye mula kay Nifa Rabelo Nifa. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na agad niyang redepatuhin kapag ibinigay sa kanya ni Senator Pangelo Lacson ang mga napakalap na impormasyon tungkol sa di umano ay mga ghost infrastructure projects sa Taguig na Baluarte ni Senator Majority Leader Alan Peter Cayetano. Sabi ni Tulfo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nararapat lang nila yung gustuin dahil seryoso ang usapin. Sa kanyang social media post, ay sinabi ni Lacson na kumalap siya at ang kanyang team o kumakalat siya at ang kanyang team ng ebidensya at testigo ukol sa di umano 6.79 billion pesos na insertion ni Cayetano sa batas ukol sa 2025 national budget. Pinalaan na umano ang insertion o pinalaan umano ang insertion sa Lahat ng kapatid ni Paulo, dalawa na lang silang saan ang dalawa na nagkakahalaga ng 75 million pesos ang lahat natapos na napakarami anya ng load protection at drainage project sa Taguig. Sinabi ni Lacson na meron na silang naidokumento na pinigil sa mga proyekto. Inumpisa nito pagsitiin ni Lacson ginagwelta kay Cayetano dahil tinangkaan niyang sirain ang kanyang integridad. Wala pang subag dito si Cayetano na matatandaan naman na sa isang Facebook Live na tiis na walang ghost project sa Taguig at DPWH Secretary Min Season ang nagsabi nito. Ako si Para Super Radio DZWP, mananabakan na wala kang Ito natabaw. ang super balita sa hapon. Isinusulong ng Volunteers Against Crime and Corruption ang pag-iral ng parusang kamatayan sa mga kasong pandarabo. Ayon kay BACC President Arsenio Boy Evangelista, may tuturing na pagsabotahe sa ekonomiya ang bawat perang nanakawin sa kaban ng bayan o ibubulsa ng mga tiwaling opisyal at kawani ng gobyerno. Bukod pa rito, itinatulog din nila ang pagbaba ng threshold o halaga para ituring na plunder. Aminado si Evangelista na mahirap itong matupad, lalo na tatamaan ang mga mambabatas at mga politiko pero kinakailangan na itong gawin. Kinuwento rin ang leader ng BACC ang sila at maniobra ng ilang opisyal sa issue ng flood control scandal. Judas Evangelista, ginagawa ito para hindi umabot sa korte ang issue upang makaiwas sa pananagutan ang mga responsable. Ito ang super balita sa hapon. Super Radio DZWD Last Report. Base sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila, suspindido dahil sa SONA. Detalye mula kay Tuesday News Tuesday. Inianunsyo ni Manila Mayor Francisco Isko Morales Dumagoso ang suspensyon ng klase, face-to-face man ito, online, sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila sa Lunes, July 27, 2026. Ito ay bilang pakikisa sa pagdaraos ng ikalibang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa klaw ng suspensyon ang kindergarten hanggang senior high school, gayon din ang mga kolehiyo at universidad, pampubliko at pribadong paaralan. Ayon kay Mayor Isko, layunin ng suspensyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga Manilenyo, lalo na ang mga mag-aaral at mga guro na masubaybayan ang SONA ng Pangulo. Ako si Tuesday sa News, GMA Super Radio, Pinili, Balita ko. Super Radio DZWD Last Report.
Palit na sigarilyo na sa bus sa Zamboanga, Sibugay. Detalye ng balita mula kay Efren Mamat ng GMA Regional TV. Efren. Mahigit 234 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Philippine Navy sa Olongapo, Zamboanga, Sibugay. Federal Services nakatunang pinaniniwala ang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska mula sa isang malaking motor sa bangka sa nagawang operasyon ng Philippine Navy sa Ulutaan sa Lutangan Island sa naturang lugar. Nasa kustodiya na ito ngayon ng Bureau of Customs Enforcement sa Zamboanga para sa tamang disposisyon. Nasa kustodiya din ng otoridad ang 13 na tripulante para sa investigasyon dahil wala silang naipakitang legal na dokumento. Now, inaalam pa kung saan nagmula ang nasabing foreign brand na sigarilyo at kung saan ito nakatagdang i-deliver mula sa GMA Regional TV at GMA News. Ako si Efren Mama, nag-uulat para sa Super Radio GWD, Balitang Totoo. Ito ang Super Balita sa Hapon. Hindi mapagbibigyan ng Senado ang hiling ni Vice President Sara Duterte na catering o pagsagot sa pagkain na dinungin ng kanyang legal team sa impeachment trial. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala silang pondo para mapagbigyan ng request na catering ng Vice Presidente. Kailangan naman ng Senado ang hawak nitong pondo para sa marami nitong gastusin, gaya ng pagrenta ng mga opisina sa PICC para pagdausan ng budget at committee hearings. Nasa ngayon, okupado ng depensa, prosekusyon at mga media ang karamihan sa silid ng Senado. Ito ang Super Balita sa Hapon. Balikan natin ang ulo ng mga balita. Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na namamahagi ng fuel subsidy at food packs sa mga mangisda sa baho ni Masinloc. Sagutin ng Senado ang pagkain at talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa State of the Nation Address malapit nang matapos ayon sa Malacanang. Blackout ipinatutupad na sa batas ng pambansa ilang araw bago ang SONA 2026. Nasagawang pagkilos ng iba't ibang grupo kasabay ng SONA ng Pangulo inilatag. Tatlong grupo nabigyan na ng permit para magkapag-rally ayon sa Philippine National Police. Pasok ng lahat ng estudyante sa pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City at Maynila. Suspendido sa Lunes, July 27 dahil sa SONA. Di karbani patutupad sa lungsod ng Quezon sa ilang piling oras. Hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at inungin ang kanyang legal team sa impeachment trial. Hindi kayang pagbigyan ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Senador Manuel Lacson may natuntunan na pang infrastructure project sa Taguig City na posible o manong may anomalya. Ang pagbuhay sa parusang kamatayan para sa kasong pandarapong isinusulong ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sumay niyo sa 30 minuto ng pinakamalalaking balita. Ako po ang iyong kapuso, Kay Morales. Dito sa Super Radio DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang kabuuan Yung bumibili sa may tapat ng show, hindi mo mabigasan kung dyan Super Balita. ngayon, kasi may pasok pag linggo, pagbot-buto Number 1 sa Mega Manila. Pumisikim ng 10 kilo yata yun. lima lang yun, nag-deliver 60 ang kilo, Ganun nakapamili sa sako. 1.5 Laka ng tubo nila. kulit eh. Wala pa rin tatalo. GMA Radio at numero 1 sa buwan ng Hulyo ayon sa HEB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZWB 594 Ngayon nagbabaon na siya, dati na kayo nagbabaon ng kanin, audience share. kasi libre naman kanin dyan sa amin. Ang Barangay LS Ngayon nagbabaon na siya sa 97.1 na malabas nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming magsilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Wala naman ang gas, Super Radio DZWB at
at Barangay LS 97.1. GMA Radio Forever. Nagpa-deliver ako kagabi, 1-1. Hindi, tumaas na. Para hindi mahuli sa mga Hindi, balita, bumaba sundan ang na, mga 1-3 social dati media yun. accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Saan kayo ba yung lumang tangke? Hanapin lamang ang Super Radio Oo nga, DZBB yung para lumang makita tangke. ang aming mga official social Diyan si media yung accounts. kay nanay si Tutok na Kim para Bili, sa mga dyan sa matanda. balitang tama at Kaya totoo. Perla. Pagkakagusto. Oo. Dali ko lang yata yung gano'n. Lumang tangke na. Ano yun, may invest din. Galing yung galing sa subsidia. Ayoko po, takot ako. Kasi tinura mo. Meron, ay wala daw karga. Kung sa bahay super ka lang, di siya nagsabi. May laman yun, di ko nga. Buwas yun eh, parang ano namin yun, yung reserva ba? Once na ano. Pag alam, madaling araw, takot maglihan ko. Akin, hindi ko nakarga. Ang bagong ano namin dyan, bagong upahan dyan. Bibili sa super plus. Kami yan din magbalik. Yun yan, hindi kayo pa naman talaga yung kuhain ng mga nahihiya ako. Yung ano nga, yung pagkuha nga ng motor namin yung kay Liam kasi di naman nabalik sa susi. Buti ka mo si Kim, nalipat sa ano kasi yung motor. Sinabi niya, wala daw kinalaman ng gobyerno ng China sa mga ipinost ng China daily. Kasi hindi naman daw ugali ng China na lahat ng media nila, titiktahan kung ano ilalabas. So sabi ko, breaking news yan. Ibig sabihin sa China, may freedom of the press, saka may freedom of speech. Na hindi totoo. Alam natin pare-pareho yun. Yes, ma'am. Salamat sir sa oras. Thank you. Ay po, salamat sir. Salamat din po. Magandang hapon po. Salamat po sa inyo. Si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippines. Yes. Okay, babalik ko kami labanan ng fake news. Tapos totoo. Lora, And oras. alas 5:03 na po ng hapon. Double Ways and Double B. GMA Super Radio DZBB. Balitang totoo. DZBB #1 sa Mega Manila. For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag tayong may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero sino mas maiging gustuin malayo sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at mga lab test. Kaya payagap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Tayo'y malayo sa Bakit right now? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hanggang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagpili ng gamot. At dapat, gusto ko na. Minsan na akong sumubok ng iba, pero hindi ako niya. Kaya balik right na ako. Mahirap po papalit-palit. Alam kong siyang na ako sa racket. Kaya ako, kailangan siyang. Kailangan right medicine, kailangan right Pagdating sa gamot, kailangan yung iyak. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Will things continue beyond the screen? Follow every chapter through the official website. Go to gmanetwork.com/YourMyFavoriteSong or scan the QR code. Get the exclusive updates, catch up videos, and full episodes, which you can also watch via the GMA Play app. Super saya na Sabado po iyang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB sa naganap na Super Barangaya
naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LSDJ na sina Papa Ace at Mama Emma at ang Super Radio DCWB Anchors na sina Pamela Adriano at Alan Ganus sa ating mga kabarangay sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time. Ang sinasabi kung saan nanggaling or napulot yung impormasyon na yun, lahat po yan sa palagay namin ay medyo nakakasira po ng loob, no? Walang gana in that sense dahil nga parang ang kliyente ay parang sinasabihan na tatakas na hindi naman totoo. So, because of that, I think it is on record na nagpa na doon ba ng motion for inhibition ang legal team, no, ni Congressman Romualdez at nasabihan pa nga yata kami na bumalik sa eskwelahan. Oh, so ano pong status ngayon ng motion for inhibition na kumbaga ay off limits or wag mag-imbestiga yung ombudsman? Well, obviously wala pong epekto yan kasi ang sabi ay talagang magkakaroon po ng sabina for a preliminary investigation and there is no public announcement na pinagbigyan po yung aming hearing na yan. Kahapon po nung humarap si dating Congressman Mike Defensor tsaka si Senator Rodante Marcoleta, parang may pinagsigawan pa sila, parang nauna pa daw sila kaysa kay Congressman Romualdez. Ano pong take dito, ano pong masasabi ng inyong kampo? Ay magkaiba po ang kaso. No? Nasusubaybayan naman natin siguro na yung ebidensya in their case ay nanggaling mismo sa kanila. Ito naman ay yun nga precisely dahil walang ebidensya, kahit naman siguro kahit sinong ombudsman na hindi naman po yan isasampa kung walang ebidensya kasi syempre nakakahiya naman on their part na isasampa nila, no, na wala naman palang suporta, no, at mali-discuss lang din ng korte. Kaya well, to their credit, naging maingat ang Office of the Ombudsman, ang prosecution, hindi naman sila basta-basta sumasampa or mapadala ng akusasyon sa korte at tinabagay, yun nga, ang sabi ko kanina, nagkaroon na ng buhay uli itong mga akusasyon na ito nung lumabas ang sinasabi ng mga Maleta Boys. Attorney Ate, hindi ba parang napakadali na gawing punching bag itong si Congressman Romualdez? Kahit ngayon nga, sa kawalan ng ebidensya, sa kawalan ng kaso, parang siya yung paboritong pagbiskitahan nitong ilang mga personalidad. Tama po yan kasi syempre alam natin si former Speaker Romualdez ay malapit sa unang pamilya. Siya ay syempre naging Speaker of the House. He belongs to a controversial San family. No? So talagang napakadali pong sabihin na siya itong tinatawag nilang master planter, big fish, o kung ano mang titulo na hindi naman deserve ni Congressman Romualdez. No? Siya ay napakalayo sa proseso, sabi ko nga, pero parang siya naging tampulan at para siya talagang hinahabol na matagal ang pinapalutang na sinasabi nilang big fish dito sa kasong ito. So, ano pong plano ng kampo ninyo? Ay, kami po ay nakahanda naman harapin ang lahat ng legal obstacles na binabato sa grupo, no? Siyempre wala tayong choice, no? Pagka dumating ang pagkakataon o panahon na kailangang sagutin, kailangang ipaliwanag kung ano man ang kailangang ipaliwanag at i-point out na ang lahat ng itong mga aligasyon na ito ay credible, hindi pwedeng paniwalaan, mabalibaligtad at nagsasalungat, no, sa kanilang mga salaysay. At ang pinakamahalagang punto doon, pagkamat wala pa ng kaso, wala pa rin na ebidensya, kung sakasakaling magkaroon man, handang harapin ng kampo ni Congressman Romualdez. As I mentioned nga po, hindi talaga siya tumatakas. No? Lahat ng investigasyon nasa level niya at authorized by law. For example, yung sa ICI, hinarap niyo po. At isang taon na nga po yung nakalipas. At posibleng ito nga sa ombudsman ay lumabas ng ganyang reklamo at handa rin po si Congressman Romualdez na sagutin ito lahat. At ang tiyak dyan, Attorney Ade, andito lang sa bansa si Congressman Romualdez, nasa tabi-tabi lang. O anytime na kailangan na makita o ipatawag, andyan lang siya para sumagot. Tama po kayo. Nandito lang po si Congressman Romualdez. Hindi lang siya masyadong nakikita sa publiko, pero nandito siya gumaganap ng kanyang katungkulan bilang congressman. At maalala ko nga rin pala, Attorney Ate, isa siya doon sa mga unang pumarap sa ICI, di ba?
videos. Totoo po yan. Nandun ako nung umarap siya at katabi ko siya at masasabi ko. Drop na Magandang gabi po sa lahat ng mga mga Eh, nakikita po ako sa kulay ng pag-ibig. Diba? Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po mga kapatid. Ito nga sa report na At tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po mga kapatid. This is John, kalahati ng taon. the Filipino channel ng inyong po. Paalam po. Pag-uwi.